Welcome to Movie Route. Before we begin, share your favorite film in the comments for a chance to win a complimentary t-shirt. Also please, I am humbly asking you to support and subscribe to my channel. Thank you in advance. Nagbukas ang pelikula sa isang nakikitil sa puso na eksena ng pag-atake sa paaralan na may mga batang sumisigaw at mga paramediko na nagmamadaling pumunta sa lugar. Kabilang sa mga tumutulong ay isang psychiatrist na si Dr. Stern na pumasok sa paaralan at nakita si Wendy, isang batang traumatized sa karanasan. Pinalamig ni Dr. Stern ang maliit na babae at nangakong magiging maayos ang lahat. Lumipat ang eksena ng ilang taon kung saan gigising ang isang matandang si Wendy mula sa pagtulog. Ipinapakita na nahihirapan siya sa kalusugan ng isip at uminom ng gamot upang makayanan ito. Nakatira si Wendy kasama ang asawang si Lars at ang anak na lalaking si Carl sa isang maliit na bahay. Bagaman magkakabaitan sila, hamon sa araw-araw ang buhay dahil sa kakulangan ng salapi. Matututunan din nating nagtatrabaho si Wendy sa isang kainan kasama ang katrabahong si Elmar. Karaniwan, mahiyain siya, ngunit sinubukan niyang kausapin ang kanyang reklamador na boss na si Angela tungkol sa promosyon. Sa kasamaang palad, hindi ito pumayag ng walang pakundangan kahit na si Wendy ang kanyang pinakamahusay na empleyado. Makalipas ang ilang sandali, habang nagtatapon ng basura, nakilala ni Wendy ang isang walang tirahan na si Marek na humiling ng natirang pagkain. Nang pumayag siya, bigla siyang binanggit ni Marek na ikaw ang napili at tumakbo palayo ng walang paliwanag. Sa pagbabalik, gulat na gulat si Wendy nang lapitan siya ni Marek mula sa likod. Hinimok siya nito na itigil ang gamot, sinasabing pumipigil lang ito sa tunay na pagkatao niya. Gaya ng inaasahan, parang baliw si Marek kay Wendy, kaya upang patunayan na may superpower siya, tumalon si Marek mula sa tulay ng highway at sinadya na masagasaan ng sasakyan. Hindi makapaniwala si Wendy sa nakita, kaya agad siyang tumawag sa pulis. Kinabukasan, pumunta siya sa therapy session at nalaman na si Dr. Stern na ang kanyang bagong psychiatrist. Ibinalita ni Wendy ang nangyari kay Marek, ngunit sinubukan itong sabihing panaginip lamang. Ngunit nagduda si Dr. Stern at nagpa siyang taasan ang dosis ng gamot ni Wendy araw-araw. Mamaya, pauwi, nakita ni Wendy ang abiso ng pagpapaalis sa pintuan, na lalong nagdagdag sa kanyang pangamba. Kinagabihan, muli niyang nakita si Marek sa labas ng kainan at gulat na gulat siya. Akala niya imaginasyon lang ito. Ngunit nang makaharap siya ng personal, matapos ang nangyari noong nakaraang gabi, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Sinubukan ni Wendy na magtanong kung paano nabuhay pa si Marek, ngunit ibinigay lamang nito ang isang flyer bago tumaka sa eksena. Dahil sa insidente, naramdaman ni Wendy na nababaliw na siya, kaya napagdesisyonan niyang itigil na ang gamot. Kinabukasan, naranasan niya ang withdrawal symptoms at nahirapang mag-focus sa trabaho. Unti-unting naging irritable at mainitin ang ulo. Sa pagbabalik, iniharap siya ng ilang manghahati na higit pang nagpasiklab sa kanyang galit. Sinunggaban siya ng isa sa mga lalaki, ngunit higit na nagalit si Wendy at napahiga sa sahig ang lalaki. Habang inaatake siya ng mga kasamahan nito, kamangha-mangha niyang naitapon ang mga ito sa hangin ng ilang metro ang layo. Si Wendy naman ay hindi mukhang nagulat at umuwi na parang walang nangyari. Pala ay nakuha na niya ang kanyang mga kakayahan na pinasupres ng gamot. Lumipat ang eksena kay Elmar na kumakain, kasama ang mga magulang. Palagi silang nag-ehersisyo na pumasok siya sa universidad at magkaroon ng propesyon sa batas. Ngunit tumatanggi si Elmar. Ipinapakita na nahuhumaling siya sa mga comics ng superhero at walang ambisyon sa buhay. Isang araw sa trabaho, natagpuan ni Angela ang sira na kagamitan at galit na ipinagbuntong hininga kay Wendy. Binalaan pa nitong kakaltasin sa sahod ang bayarin. Hindi na napigilan ni Wendy ang galit, bumigay na siya at hinablot ang kwelyo ng boss, sumisigaw na magpakita ng respeto. Matapos humingi ng tawad si Angela, pinaalalahanan pa siya ni Wendy na mag-ingat sa hinaharap. Nakasaksi rin dito si Elmar malapit lang, ngunit sa halip na gulat, parang na-impress siya. Naguguluhan sa nangyayari sa kanyang katawan, kinuha ni Wendy ang flyer mula kay Marek at pumunta sa address doon. Paglipas ng ilang sandali, napunta siya sa isang abandoned na water park kung saan niya muli na nakita si Marek. Ipinaliwanag nito na ang mga bagong sintomas na nararanasan ni Wendy ay hindi depekto, ngunit ang tunay niyang pagkatao. Ibunyag din niya na hindi sila ang tanging may kapangyarihan at nagrereseta ang gobyerno ng gamot upang pigilan ang mga ito. Kasabwat din dito si Dr. Stern. Narinig ito ni Wendy, nagalit at napagpasyahang alamin ang katotohanan. Kaya pumunta siya sa opisina ni Dr. Stern at pumasok ng walang paalam. Habang naghahanap sa mga file, nabigla si Wendy na kapwa pasyente pala ni Dr. Stern ang katrabaho niyang si Elmar. Dahil nag-aalala para sa kanya, napagpasyahan ni Wendy na dalawin siya. Ginulat niya si Elmar sa pamamagitan ng pag-akyat sa bintana at hinihikayat na itigil na ang pag-inom ng blue pills na pumipigil sa kanyang mga kakayahan. Gusto niya itong tanggapin ang kakayahan at maging tunay na lalaki. Kinabukasan, ang bagong tiwala ni Wendy ay nagbigay daan para harapin si Angela at wakasan ay makuha ang promosyon na matagal niyang minimithi. Mamaya, lumapit si Elmar at ibinunyag na tumigil na siyang uminom ng gamot. Ipinakita rin niya ang kanyang bagong kapangyarihan, ang kakayahang lumikha ng kuryente. Napagpasyahan nilang ipagdiwang ito sa pamamagitan ng paglalakad at sa daan ay ginamit ni Wendy ang kanyang kakayahan upang nakawin ang isang ekim. Sa huli ay napunta sila sa isang club at doon nakita ni Wendy ang ilang lalaking nanggugulo ng iba pang mga babae. Upang turuan sila ng leksyon, dinaya nila ni Elmar ang mga ito papunta sa banyo at binugbog. Pag-uwi ay ginulat ni Wendy ang asawang si Lars sa perang pambayad sa
sa kanilang mga utang. Samantala, ibinunyag na isa sa mga binugbog sa club ay nagreklamo sa pulis. Hindi pinaniwalaan ng mga opisyal na kayang gawin ng isang babae lamang ang lahat kaya akala nila baliw lang ang lalaki. Ngunit biglang dumating si Dr. Stern sa istasyon at ipinaliwanag na talagang ang sobrang tao ang babae. Isang araw, dinala ni Wendy si Elmar sa abandoned na water theme park kung saan nakilala si Marek. Una ay nag-alinlangan ito, ngunit natuwa rin nang ipakita ni Elmar ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapailaw sa buong theme park. Matapos nito, binanggit ni Marek ang isang pasilidad kung saan hinahawakan at sinusuri ang mga katulad nila. Paliwanag niya, mukha itong psychiatric ward sa labas, ngunit sa loob ay isang kulungan. Ibunyag ni Marek na nakulong din siya roon ng ilang taon. Narinig ito ni Wendy at naisip ang planong iligtas ang mga bilanggo sa pasilidad. Nakumbinsi rin nila ni Elmar si Marek na sumama. Pagdating sa pasilidad, nagsuot ng disguise si Wendy at nang akit ng gwardiya. Nakapandaya siya dito at nakagapos habang ginamit ni Elmar ang kanyang kapangyarihan upang sirain ang sistema at patayin ang mga kamera. Habang papalapit sa mga selda ng pasyente, napansin sila ng mga gwardiya na nakapagbaril kay Marek. Ngunit walang epekto sa kanya ang mga bala dahil halos hindi siya kayang patayin. Habang tumatakbo palabas, sinulong sila ng dosenang gwardiya, ngunit kuryentehin agad sila ni Elmar bago tumakas. Nandidiri si Wendy sa karahasan na nakita, lalo na nag-aalala siya na maaaring patay na ang mga gwardiya. Ngunit tila hindi apektado si Elmar. Sa halip ay ipinagyabang ang kakayahan at pahayag na naisin maging superhero. Ngunit nagalit si Marek sa sinabi niya at ipinaliwanag na ang walang pakundangang ugali ang sanhi kung bakit sila napagkulong sa simula pa lang. Ikinuwento niyang sinubukan niyang maging bayani noon na nagresulta sa malagim na kamatayan ng kanyang asawa, anak. Mamaya, pauwi si Wendy at nakitang lasing na si Lars. Galit dahil hindi siya pumasok sa trabaho at agad na inakala na nangaliwa siya. Hindi alam ni Wendy ang isasagot. Ngunit sa umaga, sa pagtatangka na ayusin ang relasyon sa asawa, nagbintang siya ng nangyaring affair sa isang katrabaho. Gayunpaman, ipinaliwanag din niya na natapos na niya ito. Sa wakas ay pinatawad siya ni Lars, ngunit naging maselan ang kanilang relasyon. Samantala, nakipagkita si Elmar kay Dr. Stern at inamin na nakakaranas siya ng mga kakaibang pangitain. Ikinumpisal niyang na naginip siya ng isang walang tirahang tao na nakatira sa isang abandoned na water park na tumutukoy kay Marek at nagtraidor sa kanya. Pagkatapos ay inatake ng mga pulis ang water park at nahuli si Marek. Pabalik sa bahay ni Wendy, may salo-salo sila sa bakuran, kasama ang ilang mga kaibigan at kakilala. Sawang-sawa na sa mga pangyayari, nais lamang niyang makasama ang pamilya sandali. Ngunit biglang dumating si Elmar na hindi inaasahan at ibinalita ang pagkakaresto kay Marek. Sinubukan niyang kumbinsihin si Wendy na tumakas sila at magsimula ng bagong buhay. Ngunit tumanggi ito at pinaalis siya sa bahay. Samantala, nagalit si Lars nang makita si Elmar na aalis at inakala na siya ang lalaking may relasyon si Wendy. Kinumpronta niya si Wendy na humantong sa pagtatalo. Hindi na kaya ni Wendy ang mga kasinungalingan at sa wakas ay inamin ang kanyang mga kakayahan. Ngunit hindi naniniwala si Lars. Sa halip ay inisip niyang baliw na si Wendy. Napakagalit nito ni Wendy na hinagis si Lars sa mesa habang tinitigan sila ng anak nila ng lubos na gulat. Nakakita rin dito ang iba pang bisita at nang mapagtanto na naibunyag na siya, agad tumakas si Wendy. Samantala, kinain na si Elmar ng kanyang kasakiman sa kapangyarihan at kontrol. Ibinuhos niya ang galit sa kanyang ama at kuryentehin ito na nagdulot ng pagbagsak nito sa sahig. Napadaan si Wendy malapit at narinig ang gulo kaya tumakbo upang tulungan. Ngunit nang makarating siya sa matanda, hindi na ito gumagalaw. Muling sinubukan ni Elmar na hikayatin si Wendy na magtulungan sila. Ngunit gaya ng inaasahan, ay tumanggi ulit siya. Sa kasamaang palad, napakalaki ng halaga nito dahil galit na kuryentehin din siya ni Elmar at nawalan siya ng malay. Nang magkamalay, nakagapos na si Wendy sa isang kama, sa isang pasilidad kasama si Dr. Stern. Ipinabatid nito na nagtatago si Elmar habang mabuti na nabuhay muli ng mga paramediko ang ama nito. Sinubukan ni Wendy na makawala, ngunit sinabihan siya ni Dr. Stern na para sa kanyang kaligtasan lamang ito. Isang flashback ang nagpapakita sa batang si Wendy kasama ang kanyang ina sa opisina ng principal. Nahihirapan siyang makisama sa mga kaklase kaya kinuha ng principal ang kanyang CD player. Bigla siyang nagalit at inangat ang mesa gamit ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay iniitsa niya ito ng buong lakas patungo sa principal at brutal siyang pinatay. Sa kasalukuyan, tiniyak sa kanya ni Dr. Stern na hindi siya engkanto, kundi nangangailangan lamang ng espesyal na pangangalaga. Kaya inadmit si Wendy sa parehong psychiatric ward na pilit niyang pinasok dati. Pagkatapos ay dinalaw ni Dr. Stern si Lars at hiningi na dalhin ang anak ni Wendy na si Carl sa kanyang opisina. Gusto niyang siguraduhin na walang espesyal na kapangyarihan ang bata. Habang lumilipas ang mga araw, pinapainom si Wendy ng gamot habang nasa loob ng pasilidad. Nakasama niya roon si Marek, ngunit malinaw na tumanggap na ito ng kanyang kapalaran. Isang araw, dumalaw si Elmar kay Wendy at sinabing magkasundo sila. Nangako rin siyang palalayain siya sa pasilidad, ngunit binaliwala lang ni Wendy ang lahat ng sinasabi nito at sa halip ay tinawag ang mga gwardya para sa tulong. Galit sa pagtataksil, ipinahayag ni Elmar na papatayin niya ang kanyang pamilya isa-isa. Sa susunod na eksena, malalaman na niresetahan na rin ng blue pills si Carl ni Dr. Stern. Bigla, tumigil ang kuryente sa kanilang bahay at dumating doon si Elmar. Sa pasilidad, nagkaroon din ng brownout na nagbigay daan sa mga bilanggo na tumakas, kasama na si Wendy. Ngunit sa labas, hinarap siya ni Dr. Stern at ilang gwardya. Mukhang wala ng pag-asa para sa ating protagonista, ngunit bigla namang dumating si Marek at sinagip si Wendy. Matapang niyang nilabanan ang mga gwardya at isa-isa silang napatid. Sa kasamaang palad, sa proseso, siya ay binaril ng maraming beses. Dahil nasa gamot, pinaantok ang kapangyarihan ni Marek kaya tahimik siyang namatay. Umaasang makakasama na muli ang kanyang pamilya. Paglipas ng ilang
ilang sandali, nakarating si Wendy sa kanilang bahay, kung saan hinihiganti sila ng siraulong si Elmar. Sinubukan niyang suntukin si Elmar, ngunit walang silbi ito nang wala ang kanyang kapangyarihan. Bigla, itinapon sa kanya ni Lars ang isang rubber glove para hindi siya makuryentehan. Gumana ang plano, at sabay na nag-wear off ang gamot ni Wendy na ibinabalik ang kanyang kapangyarihan. Gamit ang buong lakas, sinuntok niya si Elmar papunta sa pader at sa swimming pool kung saan siya ay nakuryente at namatay. Matapos ang pagsubok, niyakap ni Wendy ang kanyang pamilya nang umiiyak. Alam na panahon na para umalis at protektahan sila sa gobyerno. Nangako siyang mananatiling magkaugnayan at umalis na may pusong pagpapaalam. Habang lumalakad palayo, naramdaman ni Wendy ang bagong layunin at determinasyon na gibain ang bulok na sistema na nagpakulong sa kanya. Ilang taon makalipas, makikita natin si Wendy bilang vigilante, gamit ang kanyang kapangyarihan para labanan ang katarungan at protektahan ang mga hindi kayang magtanggol sa sarili. Mula sa malayo ay laging binabantayan ang kanyang pamilya, tiyak na ligtas sila. Ngunit malayo pa sa tapos ang misyon ni Wendy habang hinahanap niya ang mga nakatakas sa pasilidad sa hangarin na dalhin sila sa hustisya at tiyaking walang ibang magdusa tulad ng dinanas niya. Pagkatapos ng end credits ng pelikula, ibinunyag na minana ni Carl ang kapangyarihan ng kanyang ina nang ipagtanggol ang sarili sa mga nambubuli sa pamamagitan ng pagpapalutang sa kanila. Thank you for watching Movie Round, and I hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe for more content like this one. And please comment down below what you think I should watch next. Thank you again, and I'll see you in the next video.